Okay, magandang araw o gabi o tanghali. Anong oras nyo man ito mapanood? Nandito na naman po tayo sa isang reaction video. May panonoorin na naman tayo galing sa ating Pinas News Insider. Ang title nito ay, hala, biglaan to nagkagulo sa Kongreso. Umamin si BBM kay FPRRD BP Sara, huli si Tamba, pirma, ginapang. Patungkol po dyan ang ating panonoorin at kung gaano ito katotoo. Kung trip nyo na may kasamang reaction video, panoorin na natin ang sabay-sabay. Yes. Ang ating reaction video at ang Pinas News Insider ay atid sa inyo ng Fiverr ni Juan. Nandiyan po sa baba ang pinakamabilis na internet at ang mura-mura pa. Nandiyan po ang contact number. Baka available na po sa inyong lugar ang Fiverr ni Juan. Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang tiyo man ay balitang dahil nga raw sa palala ng palala ang tila hidwaan sa pagitan ng dalawang pinakamataas na posisyon ng bansa, Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, na nagdudulot ng kaguluhan sa mamayang Pilipino. Ito'y dahil sa di umano'y ambisyon ng Speaker of the House na nagresulta sa pagkawatak-watak ng unit team. At matapos kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang pahayag na itigil ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na tila hindi umano sinunod ng Kongreso, ay lumabas ang ugong-ugong na usapan sa social media na di umano'y sana'y ibalik na lamang daw ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker ng Kongreso. Baka tumahimik pa, di ba? Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Dahil nga raw sa palala ng palala ang tila hidwaan sa pagitan ng dalawang pinakamataas na posisyon ng bansa. Ayon pa sa post ni Crisep Laureta Chu, binastos na ang presidente, empowered by Romualdez Soldia. It is a matter of time before Romualdez blandantly disrespect BBM. Dagdag pa nito, may BBM be reminded, Martin is ruthless. He will do everything so Sara will be impeached so he can force the hand of the president to make him VP. When he becomes VP, kawawa si BBM. Mas kawawa si BBM na si Martin ang VP niya kaysa Sara. Kasi iniisip ko, no, parang sa administrasyon na to, mas parang gusto nilang patunugin ang pangalan ni Romualdez kaysa doon kay PBBM. Base sa mga napapanood nating balita, parang ang lumalabas na mas malakas o kailangan masunod itong si Romualdez. Base lang yan sa opinion ko sa mga balita nating nakikita. Martin has no scruples, is ruthless, is ambition, and may BBM remember that growing up, he and Martin were not close. And may BBM remember that if Martin can do to Gloria Arroyo what he did to her, considering he was her mentor and political mama, he can do worse things to other people. After all, Martin is the son of his father. And may BBM remember what people always said Martin's father did to his father. Unquote. Ayon sa ilan nating mga kababayan, upang makabawi si PBBM kay Vice President Sara Duterte, ay lumabas ang ugong-ugong na usapan sa social media na di umano'y sana'y ibalik na lamang daw ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. So parang pananawagan ito na dapat si GMA na lang ang maging speaker ulit. Ano ba to? Dahil ba kay nung si Romualdez bang naging speaker, mas lalong uminit ho? Mas lalong nagkaroon po ng biyak doon sa dalawang magkaibigan natin pwedeng tawagin, ang PBBM at BP Sara. Dati kasi mainit yung samahan yan Sabi pa nga ni PBBM, she's my idol. Naalala niyo yon? Sabi niya po kay BP Sara. Ngayon ho, nagkanda leche-leche na Sa tingin ko, dahil yan sa mga nakapaligid kay PBBM na mga nag-aambisyon na magkaroon din ng kapangyarihan. Kaya hindi ko tuloy alam kung sino pa ba ang nasusunod. Ang presidente
o yung ibang tao na. Yan lamang po ang opinion ko bilang House Speaker ng Kongreso. At ayon pa sa kanila, dapat tanggalin si Tambaloslos. Dito natin malalaman kung may laman pa ba ang kaba ng bayan. Ayan, isa pa to. Lagi nilang gustong bulat-latin kung meron nga ba talagang korupsyon doon kay BP Sara. Lalo na doon po sa pondo ng confidential fund. Binulatlat ng binulatlat, ang sinasabi naman din ng COA di umano. No, siyempre nakikinig lang din naman tayo ng mga balita, wala naman masamang tinapay doon po kay BP Sara doon sa kanyang budget. Ngayon, tapos na tayo doon. May ganun na eh. Wala naman palang masamang tinapay, ipinakita na, ipinaliwanag na ni BP Sara. Ngayon, yung iba namang may confidential fund na mas malaki pa kay BP Sara, bakit hindi natin halukayin? Sabi nga, confidential, hindi pwedeng halukayin. Ba't kay BP Sara? Diba? Ngayon, bakit kahit hindi na lang confidential fund, kahit yung mga fund na lang, no? Pwede ba naming malaman kung kamusta na at saan na pupunta yung bawat sentimo o bawat piso, 5 piso o bilyones na sinasabing may mga project, pero paano ba nagagastos? Yun ang gusto namin malaman eh. Kaya nga nung pumutok po yung flood control na lagi nating inuulit-ulit, hanggang ngayon, malabo pa rin sa akin yung nangyari nung sa Senado na pinag-uusapan nila kung paano na, ano nang nangyari doon po sa flood control. Ang hirap kasi na pag-uusapan parang nakikita nating concern. Pero nasa ng solusyon? Sinong pwedeng sisihin sa mga nangyari na bakit hindi naramdaman ng mga tao yung flood control? Ngayon yung budget na tinatawag nilang isang araw halos 1 billion. Pwede ba namin malaman yung mga liquidation nun? Yun lang kumbaga wala na lang birahan, wala na lang banatan. Ipakita din, hindi puro BP Sara na lang. Diba? Alam nyo naman yan Kaso yung mga taga-kabila sasabihin, di maghain kayo. Pagreklamo kayo, hindi ho ganun, mga sir. Ewan ko ba, bakit hindi nila nakikita yung kasalanan naman nung sa kampo nila? Yun lamang ang akin Tingin sila ng tingin, pahid sila ng pahid ng kasalanan. Samantalang yung mga taong pinapahiran nila ng kasalanan, trabaho lang ng trabaho. May nakikita tayong mga resulta, may nakikita tayong mga resibo. Pero nung ginagawa nila, sinisiraan pa rin nila. Naalala nyo dati kay Mama Lenlen? Diba ayaw nila ng Dolomite Beach? Pag nalanghap daw ng tao yun, cancerous. Naalala nyo yun? Maganda na nga ang ginagawa ng presidente noon para sa Baywalk, Manila Bay, ba tawag dyan, di ba? Pinapaganda na nga kaysa naman dati puro basura ang laman noon, di ba? Tapos ngayon ayaw nyo kasi nga baka malanghap, cancerous. Sino ba namang siraulo na pupunta doon para singutin yung Dolomite Beach? Example lang ito yung sinasabi ko kasi nasasabi na rin natin dito. Ngayon, gumagawa ang Vice President natin, nagkakaroon ng mga Office of the Vice President sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Alam ko parang may nagsara, hindi natin alam kung paano nagsara yun. Di ba ang ganda? May mga Office of Vice President satellite, may mga office sila na pwede mong hingan ng tulong. Di ba? Kaya ba yan ng presidente natin? Kung kaya, bakit hindi gawin? Nakakapanghinayang kasi yung mga naririnig natin na budget na ang lalaki, trilyones per year. Tapos makikita natin yung Pilipinas, anong nangyayari? Umaasenso ba? Buti pa nung kay Tatay Digong natin, nakikita mo meron talagang ginagawa. Di ba? Ay nako, Pilipinas naming mahal. Black GMA. Inagaw lang naman ni Tambaloslos yan ang pagka-speaker kay Gloria. Dapat ibalik si Gloria bilang speaker ng Kongreso. Mas may alam sa patas na pagpapanday ng batas at higit na mas maraming karanasan kaysa kay Tamba na pansariling interest lang ang iniisip. Hindi naman para sa bayan. Sana'y makinig si PBBM para makabawi siya kay BP Sara. Palitan na lang sana niya ang speaker. Kasi ito ang sumira ng unit team. Ang ganda ng samahan nila sa simula. Totoo yan. Pero nung umiksena na itong si Martin, naglaho na lamang bigla ang unit team. At bilang lalaki, presidente ka pa, dapat hindi mo hahayaan na masira kayo ng vice president mo. Kasi kung hindi dahil dyan, wala ka sa kinalalagyan mo. Totoo yan. Kasi kung si BP Sara ang tumakbo, maging kalaban mong presidente,
nung panahon na yon, talagang tatalunin po si PBBM. Totoo ho yan, mga kapatid. Tignan natin sa mga susunod na eleksyon. Tignan natin, pag tumakbo ang aming VP Sara, salamat naman po. Pero sana, wag na nilang ibigay o kumuha pa ng ibang kaalyado at magtitiwala sa ibang tao, no? Kunwari, galing Dilawan, tas kukunin mo, wag na. Tamo ito si PBBM, sayang, ang ganda ng unit team nyo. Bilang lalaki na lamang, no? Sana pinahalagahan mo yung unit team. Wala eh. Oh my God, we're back again.